Yung lukaret sa Malacanang, wala ho kasing alam yun. Yung lukaret sa palasyo, no? Ano yan? Miron. O, miron lang ho ang papel niyan. Nung pumasok siya, nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong, siyempre, siya yung gahaman sa kapangyarihan eh. Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya siguro ng mga kung sino-sino at nakakolorete, ano-ano. Pera po ng taong bayan, yung araw-araw na ginagamit niyan. No? At hindi pagbibigay ng tamang informasyon sa atin, singilin natin yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo. No? She was never part of the campaign way back in 2022. Wala. Sabi nga ho niya, today, ngayong araw, February 18, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So malinaw po yan. At linahad din niya yung mga kadahilanan, kagaya ng pagtalikod niya sa gabinete, dahil 2024 pa lang, sa isang interview sa kanya, di ba sinabi niya, biniston niya, 2 tao lang ang naglalaro sa pera nating mga Pilipino. Pinaglalaroan, of course, with the imprimatur, of course with the approval, of course with the knowledge, of course with the consent ni Bongbong Marcos. Pero ang kanyang sidekick dyan, yung kanyang kaliwat kanang kamay, siyempre si Martin Romualdez. Siyempre si Saldico. Saldico, initially, ginagabayan ko po kayo, no? But feel free to formulate your own opinion at bukas po ang ating programa sa inyong malayang pagpapahayag ng inyong opinion. Hindi ko kinakailangan sang-ayon kayo even yung Inday Sara the President. Kung ayaw nyo kay Inday, lumipat kayo sa platform o pahina na gusto ninyo. Wag ho kayo dito. Pero yung may mga nag-aalanganin or undecided, welcome po kayo rito and makinig kayo. At kung after ng inyong pakikinig ay hindi kayo kumbinsido, malaya po kayong maghanap ng inyong kandidato o napupusuan o mapupusuan bilang Pangulo ng ating bansa. Pero kung kayo po ay susuporta kay Inday Sara the President, welcome po kayo sa ating pahina at makipag-engage po kayo para interactive po yung ating pagla-live ngayong hapon. Ano? So yan, at Iya_Simeon, hindi yung madali eh. At yung nagsasabi, lalo na yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo, no? Lagi niyang sinasabi na gahaman daw sa kapangyarihan, wala ho kasing alam yun. She was never part of the campaign way back in 2022. Wala. Ano yan? Miron. O, miron lang ho ang papel niyan. Nung pumasok siya, nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong, siyempre, siya yung gahaman sa kapangyarihan eh. Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya siguro ng mga kung sino-sino at nakakolorete, kung ano-ano. Pera po ng taong bayan, yung araw-araw na ginagamit niyan. Ano? At hindi pagbibigay ng tamang informasyon sa atin, singilin natin yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo. Ano? Hindi ho ninais ni Inday Sara na maging Pangulo as early as 2022. It took a lot of convincing for her to finally agree to consider running as Vice President, not as President. Nakita naman ho natin doon sa resulta, higit na malaki yung kanyang nakuhang boto o mandato sa bawat pamilyang Pilipino. Para ho malinaw tayo, si Inday Sara, si BP Inday Sara lamang, ang paulit-ulit na bumabanggit at bumubulalas ng katagang yan. Bawat pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino. Bakit ito mahalaga? Naulitin ko yung katagang bawat pamilyang Pilipino. Ito ho yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ho yung nais niyang paglingkuran. Ito po ang kanyang poprotektahan. Ito po ang kanyang itataguyod para meron pa pong abutan. Yung ating mga anak, yung kagaya po naming mga bata pa yung mga anak, para po meron pang abutan na Pilipinas. Para po meron pang patuloy na mangarap o aspiration o ambisyon. Diba? Yun ang nais itaguyod ni Inday Sara the President, ang bawat pamilyang Pilipino. Inuulit-ulit po natin ito bago pa gayahin, nakawin, hijackin ng kung sinong mapagpanggap
nasasabihin siya'y nais ding maging Pangulo upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Yes, you heard that first from Inday Sara the President. Kanya po natin inuulit-ulit. At bukod po dyan, ang linaw po na naging buong pahayag ni VP Inday Sara, the President, na yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, pag kailangan kayo ng Marcos Jr. Administration, anong binibigay sa inyo? Sasalubungin kayo ni Bongbong sa airport, nakita naman walang pumapansin sa kanya eh. His presence in welcoming yung mga returning, whether for a brief holiday or returning permanently na overseas Filipino workers at Filipino migrants, hindi po yun ang hinahanap ng mga kapatid natin overseas Filipino workers. Ang hinahanap nila, yung panahon na panatag ang kanilang kalooban kahit sila'y nagpakalayo-layo upang merong pagkakitaan at kumita ng sapat na pera para maitaguyod ang kanilang pamilya. Subalit anong nangyayari ngayon? Balik na naman ang krimen, laganap ang illegal na droga. Yan din ang lalabanan ni Inday Sara the President. Sabi nga ho niya, I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Di rin niya ho kayang lumuhod at humingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Tama po yun sapagkat sa 114 million Filipinos, paano mo luhuran lahat yun? Di mo naman nakakaharap lahat. No? Instead, hindi man siya makahingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Ang kanya pong inaalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang hinaharap, ang kanyang kinabukasan sa pagsisilbi sa ating bansa at ulitin ko, sa bawat pamilyang Pilipino. Marami pong salamat sa mahigit maglilimang-libong live viewers po natin ngayong February 18, 2026 ang ating pamagat, Inday Sara the President. So kailangan po natin siyang tulungan. Para pong ito yung ginagawa natin sa Hakbang ng Maisog. Incidentally, I'd like to thank lahat po ng dumalo kahapon sa Hakbang ng Maisog Luzon-wide Leaders Forum, Leaders Meeting na ginanap po sa Maynila kahapon, maghapon. Kahit po tayo ay nagdiriwang ng Chinese New Year kahapon, ay nagtatrabaho po ang Maisog at isinusulong yung mga ikabubuti ng ating bansa. No? So maraming salamat sa lahat ng Hakbang ng Maisog na dumalo po sa ating ginawang Luzon-wide Leaders Forum kahapon. So yun din at ang sinabi rin niya na meron pa siyang takot para sa ating mga anak, para sa inyong mga anak, para sa aking mga anak, para sa mga batang Pilipino. Kanya po ang sinasabi nga niya, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay at yung kanyang intensyon, pagsilbihan. Ulitin ko ang bawat pamilyang Pilipino. Kanya inayakag ko po. Inayaya ko po ang lahat ng sambayan ng Pilipino. Ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino Abogado Maisog. Ang aking pong presidente, si Inday Sara Duterte. Sana ho, kung inyong suportahan si Inday, ay in your own personal pages, Facebook, YouTube, sana ho, maglabas din ho kayo ng statement of support for Inday Sara, the President or our incoming President. Ano ho, tulungan po natin, hindi ho madali na makahanap tayo ng isang taong may magandang karakter na may tunay na magandang layunin para sa ating bansa. Ito na po yung tao. And I'm sure, in the days after her bold pronouncement today, aatakihin na naman po yan. Huwag na po tayong matakot doon. Huwag na po tayong matakot doon. Kung yung tao, inalay na ang kanyang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino, wala rin po dapat tayo ng pag-aalinlangan. Ito na po yung inaantay ng marami. Na tatakbo ba yan, Atty. Vic? Baka naman hindi tumuloy, hesitant, ambivalent. Ito na po iyon eh. Kagaya po nung naging pahayag ni @iya_Simeon. Yes, finally nag-decide na si VP. Now that she has finally made known at nagproklama siya na kanyang inaalay ang kanyang buong pagkatao at buhay sa bawat pamilyang Pilipino,